Okay, magandang araw po mga ka-explore at mga kababayan dito po sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At maging sa mga kapatid po natin, mga kababayan po natin na nasa iba't ibang dako ng mundo. Hangad ko po na sana ay nasa mabuting kalagayan po kayo, ligtas at laging may ngiti sa labi. PBBM, sasakit ang ulo pagbaba po niya sa pwesto. Pero kung bago ka pa lamang dito sa aking munting channel, ano po, o kaya dati na rin na sumusubaybay pero hindi pa nakasubscribe, maaari lamang po na pakiclick naman po yung subscribe button. Isama mo na yung click all, bell all, para lagi tayong may ugnayan. Ano po, kung hindi naman kalabisan, pwede nyo naman pong i-share ito doon sa inyong mga social media platform. Maraming salamat po. Mga ka-explore, mga kababayan, alam nating lahat simula pa noong maupo bilang Pangulo itong si PBBM, ay alam po ng karamihan na hindi po pabor o hindi po sang-ayon itong si dating Pangulong Duterte dito kay PBBM, ang ating Pangulo. At hindi lang po si Digong. Alam po nating lahat na itong mga Duterte at mga kaalyado nila talagang wala pong ayaw nila sa madaling sabi kay PBBM. Ang ginawa nila ngayon wala po silang humpay sa mga ginagawang paninira at ilang beses po nilang ginawa ang gusto nilang pabagsakin o pababain sa pwesto itong ating Pangulo. Ang tanong, bakit naman po nila ginagawa yan? Well, simple lamang po, para sila ang humalili. Particular itong si BP Inday Sara, ihalili nila o kaya ipalit bilang Pangulo. Para sa akin, hindi po ito basta-basta away po ng Marcos at Duterte. Nakikita naman po natin personal na po ito, personal interest. Pero ang katotohanan niyan, hindi naman po ang mga Marcos ang nang-aaway. Ang mga Duterte po ang mahilig mang-away. Hindi ba? Nakikita naman po natin ang ating Pangulong Marcos ay tahimik lamang at sumasalo. Umabot na nga po sa mga pamimersonal Namimersonal na, pinipersonal na itong si Pangulong Bongbong Marcos. At ang ginagawa nito mga Duterte ay below the belt na. Bagay na hindi naman po talaga pinapatulan ni PBBM. Mabuti na nga lang po dumating po itong si Yusek Claire Castro. Nandiyan na siya ngayon. Si Yusek Castro ay sumasalag. Siya po ang sumasalag sa mga bato, mga ibinabato ng kampo ni dating Pangulong Duterte. At siya na rin po, nakikipagbardagulan po yan. Sinasagot niya ang mga patutsyada at mga pagpaparatang ng mga kalaban. Ngayon, bakit ko po nasabi na maaring sumakit pala? Maaring sumakit ang ulo ni PBBM pagbaba niya o pagkatapos ng kanyang termino. Yun naman kung mananalong presidente itong si Sara sa 2028. Bagay na hindi ko sinasang-ayunan o kaya hindi ako naniniwala. Yan, para sa akin suntok sa buwan yan. Hindi po magiging presidente itong si Sara Duterte. Pero kung ipagpalagay natin, mga kababayan, mga ka-explore, na naging presidente nga po itong si Sara, dyan na po natin masasabi na maaaring magkaroon po ng sakit ng ulo itong si Pangulong Bongbong Marcos. At bakit ko naman po nasabi yan? Alam nyo, mga kababayan, mga ka-explore, sa nangyayari ngayon, kita naman po natin itong mga Duterte pilit isinasaksak sa utak ng mga kababayan natin, mga Pilipino, na sila ay pinupolitika lamang nitong administrasyong Marcos. Na sila ay pinepersonal, na sila ay pinepersecute, ginigipit. Bagay na hindi naman pinapaniwalaan ng karamihan yan Wala, hindi naman naniniwala ang karamihan dyan. Para kay PBBM, batas ang umiiral. Rule of law, nga. Gusto ni PBBM na lahat naaayon sa batas. Kita po ninyo,
Ang kaso po ni Duterte ay pilit nilang isinasaksak kay PBBM na siya daw ang may kasalanan. Ano naman po ang kasalanan or ano naman ang partisipasyon ni PBBM sa kaso ni Duterte, di ba? 2017 pa yung kaso na yan, na kung saan si dating Senador Trillanes naman ang namuno dyan o kaya nagsampa. Dahil nga po, tumutulong po itong si dating Senator Trillanes sa mga kababayan po natin na di umano ay biktima po ng EJK. Ganon din, tignan nyo pong maigi ito. Yung impeachment ni VP Sara Duterte, hindi rin po ito pakanan ni PBBM. Pero pilit nilang iniuugnay. Yan, pilit nilang iniuugnay itong si PBBM dito sa nangyayaring impeachment. Hindi din pakana ni PBBM po. Pati yung mga kaso, di ba? Nagkakaso itong si Pulong, si Baste, nagkaroon po ng mga kaso yan, pilit pa rin iniuugnay na ikangay kaysa si PBBM daw ang may nanggigipit sa kanila o kaya inilalabas yung mga kaso na yan dahil si PBBM ang may utos. Hindi po ganun yun. Kaya lahat po sila, itong kanilang mga kinakaharap, ibinibintang kay Pangulong Bongbong Marcos. Na di umano, gumagalaw daw. Gumagalaw daw si Pangulong Bongbong Marcos laban sa kanilang lahat para supilin. Wow, nagamit natin yung salita ni yung linyahan or yung salita ni Harry Roque. Yan ang kataga na ginamit po ni Harry Roque kasi sila daw ay sinusupil. Ang mga Duterte ay sinusupil. Siyempre kasama din daw siya dahil naging supporter, hard or die-hard supporter ng Duterte. Para sa akin mga kababayan, mga ka-explore, malinaw. Malinaw po na gustong maghigante. Yan, tama ba yung terminology na maghigante? Yan. Gustong maghigante itong mga Duterte kay PBBM. Dahil nga po, doon sa tingin po nila ay sila po ay sinusupil. Ginigipit. Yan ang isang term. Ginigipit daw sila ni PBBM. At dyan, sa palagay ko, dapat na kumilos na rin si PBBM. At maaaring alam naman ito ni PBBM, napakatalino yung ating presidente. Alam niya yung nangyayari niyan. Maraming bagay ang pwedeng mangyari pag nagkataon. Di po ba? Alam natin lahat yan. Maraming beses na pong nagbanta si Sara Duterte dito sa ating Pangulong Bongbong Marcos. At isa dito ay yung bang ipapahukay daw yung labi ni Apo Lakay. Pag nagkataon siguro yan, baka gagawin nga nitong mga Duterte yan. Ipapahukay at ipapatapon or itatapon daw sa dagat sa West Philippine Sea. Pero ang pinakamalupit dito ay yung ginawa niyang pagbabanta. Yung ginawa niyang pagbabanta sa ating Pangulong Bongbong Marcos, sa kay FL Lisa at pati na rin po si Speaker Martin. Pinagbantaan, nako. Pero kung hindi man nila magawa yung mga yan, malamang sa malamang, lahat ng panggigipit ay gagawin po ng mga Duterte dito sa mga Marcos. At ang dahilan, sama ng loob. Masama po ang loob ng mga Duterte. Masamang masama. At isa sa pinakamatinding dahilan po nila dito ay yung pagkakakulong ni Digong sa ICC. At hindi rin malayo na gagawa rin sila ng paraan para gawin din yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi po ba? Ngayon, sa aking palagay, dapat na pong kumilos itong si Pangulong Bongbong Marcos. Kumilos na po siya hanggat maaari. Putulin na ang sungay. Putulin ang sungay na sumusuwag at patuloy na susuwag sa kanya pagkatapos ng kanyang termino. Maniwala kayo o hindi, yan talaga mangyayari. Kung talagang malakas ang ebidensya laban kay Sara para ma-impeach, ituloy na. Hayaan na po, nagumulong ang hustisya. Ituloy na po ang impeachment para mapanagot kung totoo ngang nagkasala ang ating Vice Presidente. Sa ngayon, maganda po ang itinatakbo o nangyayari po sa ating gobyerno. Pero palagay ko, lalo sanang maganda at mabilis ang pag-unlad ng bansa
kung itong ating Vice Presidente ay nakikipagtulungan. Ang problema po mga kababayan, mga ka-explore, ayaw tumulong Gaya na lamang po ng sinabi niya na mayroon daw siyang alam na paraan o formula o solusyon, hindi ba? Mayroon daw siyang alam na formula o solusyon para may ibaba ang presyo ng bigas. Pero according to the Vice President, ayaw daw niyang i-share. Yan ang nakakalungkot. Anong kalokohan yan? Ikaw na pangalawang pinakamataas na pinuno ng bansa, siya pa ang gumagawa ng kabulastugan. Sabihin natin kabulastugan yan Kasi mayroon kang alam na solusyon, pero ayaw mong i-share sa ating presidente. Di ba? Siya ang gumagawa ng mga bagay para pabagsakin ang bansang Pilipinas Yan ang malinaw na ginagawa po ni Vice Presidente. Kaya may mabigat na po PBBM. May mabigat na pong dahilan para putulan ng sungay ang ating Vice Presidente. 66% na po ang mga Pilipino na sumasang-ayon na dapat humarap na po si VP Sara at dumipensa dumipensa sa impeachment. At kung magkataon na mapatunayan na hindi man po siya nagkasala, di maganda, mabuti, masaya, hindi ba? Ang problema nga lang, ito pong pahayag ni Congresswoman Jinky Luistro. Ang sabi po ni Congresswoman Luistro ay mabibigat ang mga ebidensya na hawak nila. Kaya tiyak, sungay ni Sara mawawasak. At maaring yan ang kinakatakutan nitong si Inday Sara. Hanggang dito na lamang mga kababayan at malaya po kayong magpahayag ng inyong mga reaksyon, saloobin at damdamin. Bukas po ang ating comment section para sa inyo. Magandang buhay po sa ating lahat.